nagpakadalubhasa sa wikang Filipino sa buong Pilipinas. Ito ang himpilan ng DWMV 105.7 Radyo Ganado. Ang pinagkakatiwalaan at patas sa paghahatid ng bawat kaganapan. DWMB 105.7 Radyo Ganado, sandigan ng katotohanan. Ang himpilan ng DWMV 105.7 Radyo Ganado ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Si J. Atanasio. Oras ganap na ikapito ng gabi ngayong ikalabing isa ng Nobyembre, hatid sa inyo ng himpilang ito. Mga sariwang balita hatid ng nangunguna at pinagkakatiwalaang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Ilang minutong pakikinig ng mga nagbabagang balita mula sa variety at varyasyon ng wikang Filipino mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ang Radyo Ganado. Magandang gabi, lahing kayong manggi. Ako si Jenny Joy Bensuto. At ako naman si Binibining Renilyn Endevera. Kami ang inyong mga pinagkakatiwalaang tagapagbalita. Samahan ninyo kaming alamin ang mga pinakasariwang kaganapan sa pang-akademyang variety ng wika sa Pilipinas. Hatid sa inyo ng Radyo Ganado. Narito ang mga paksang ating tatalakayin sa gabing ito, sa ulo ng mga nagbabagang balita. Register ng wika sa pagbabalita ng lagay ng panahon. Pagbabalita ng lagay ng panahon sa dyaryo. Pagbabalita ng lagay ng panahon sa telebisyon. Paglalarawan at paghahambing ng register ng wika sa pagbabalita ng lagay ng panahon sa dyaryo at telebisyon. Ang pagkakabuo ng variety ng wika sa pagbabalita ng lagay ng panahon. Register ng wika sa pagbabalita ng lagay ng panahon, tinutukan ni Rona May Tingko. Maraming register na maaaring mabuo at umiiral sa isang lipunan. Bawat grupo, bawat propesyon, bawat larangan ay pwedeng magkaroon ng sari-sariling register. Kaya na lamang sa pagbabalita, maaaring makakita rito ng espesipikong paraan ng paggamit ng wika. Ang balita ay tumutukoy sa ulat ng mga bago, importante o interesanteng kaganapan. Kaya naman ayon kay Mac Manara, Siyam na anim, maaari rin itong tumukoy sa mga pangyayaring nakakapagpabugso ng damdamin. Ito nga ang makikitang nilalaman ng mga pahayagan, balita sa radyo at telebisyon. Karaniwan ng bahagi ng balita ang mga ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang mga kwento ukol sa pangyayari sa buhay ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Ibinabalita rin ng mga sakuna at iba't ibang uri ng krimen. Karaniwan din na may kwento hinggil sa mga pangyayari sa mga sikat na artista. Hindi rin mawawala ang ulat sa lagay ng panahon. Kaya naman ang bahaging ito ng balita ang siyang pagtutuunan ng pansin ng papel na ito. Layunin ng pag-aaral na mailarawan ng wikang ginagamit sa pagbabalita hinggil sa lagay ng panahon. Sa pagsasagawa ng pag-aaral, inisa-isang diyaryong nasusulat sa Filipino. Mula rito, natuklasan na dalawa lamang ang naglalathala ng ulat panahon. Ito ang Abante at Taliba. Isang buwan sa ikapito ng Agosto hanggang ikatatlo Setyembre 2006, tinipon ng mga ulat panahon ng dalawang diaryo na siyang pinanghangunan ng datos. Ngunit, matapos isa-isahin ng mga natipong ulat, natuklasan na hindi nababago ang inilathala ng Taliba. Samantala, isang buwan sa ika-4 na Setyembre hanggang ika-2 Oktubre ng 2000,
Anim, sinubaybayan at inirecord ang ulat panahon ng TV Patrol World ng ABS-CBN 2 at 24 oras ng GMA7. Sa programang TV Patrol World, isang regular na segment ang kanilang ulat panahon. Samantala, hindi naman ito regular sa programang 24 oras. Karaniwan lamang nagbibigay ng ulat panahon kung may paparating na mamayaning bagyo. Ang dalawang nabanggit na programa ang naging hangunan ng datos para sa balita sa telebisyon. Sa oras na ito, aking makakapanayam si Binibining Maria Cristina Valdez. Binibining Valdez? Sa mga aking tagapakinig, kung sino man po ang nandiyan, Binibining Valdez, kaya naman po si Binibining Valdez, sa pagsasagawa ng pag-aaral, inisa-isa ang mga diyaryong nasulat ng Filipino. Mula rito, mayroong natuklasang dalawa lamang ang naglalathala ng ulat panahon. Ano ang dalawang ito? Maari po bang kung sino lamang po ang mga tagapakinig namin sa Radyo Ganado? Binibining Valdez, kung nariyan ka po, ano po ang dalawang natuklasang nalathala ng ulat panahon? Meron po itong premyong FB20 mula po sa ating sponsor kay Ma'am Ophelia. Maraming salamat po. Kung sino man po ang makapagbibigay ng kasagutan, dalawa lamang ang naglalathala ng ulat panahon. Ano po ang dalawang ito? Ako po. Sino po iyan? Cruz po. Sige po, Binibining Cruz. Abante at Taliba po. Ayan. Maraming salamat, Binibining Cruz. Muli, Rona Mitingko, nag-uulat, Radyo Ganado. Maraming salamat. Samantala, pagbabalita ng lagay ng panahon sa dyaryo, pinamagatang ulat panahon. Laika Soriano, ibalita mo. Pinamagatang ulat panahon ang balita ukol sa lagay ng panahon sa dyaryo at abante. Karaniwang kinapapalooban ang balitang ito ng forecast ukol sa kalagayan ng papawirin. Kung uulan ba o hindi, maulap o madilim naman o kaya'y may dumating na bagyo o masamang panahon. Binibigyang pansin din dito ang kalagayan ng karagatan. Magkaminsan naman ay sinasamahan nito ng oras ng pagsikat at paglubog ng araw at ng pinakamalamig at pinakamainit na temperatura sa maghapon. Kung minsan din ay may paalala pa ukol sa maaaring maganap na flash flood at pagguho ng lupa. Mula sa mga balitang nakalap, ang register ng pagbabalita ukol sa lagay ng panahon sa dyaryo at makikita sa bokabularyo na kanilang ginagamit. Ang mga salitang ay maaaring uriin katulad ng mga katutubong salita sa Filipino. Ang mga halimbawa ng salitang ugat ay bagyo, hangin, habagat at klima. Sa mga salitang may lapi naman ay kalangitan, pag-uulan, pag-alon, papawirin, pagkidlat at pagbaha. Ang mga salitang inuulit ay kalat-kalat, pulo-pulo, pabugso-bugso at paminsan-minsan. At ang mga salitang tambalan naman ay pagkulog, pagkidlat at baybaying dagat. Ang mga pariralang naglalarawan ay mahina hanggang katamtamang hangin, katamtaman hanggang sa malakas na hangin, bahagya hanggang kung minsan ay maulap, banayad hanggang katamtaman ang pag-alon, at mga salitang hiram sa Ingles na southwest monsoon, low pressure area at flash flood. Laika Soriano, nag-uulat, Radyo Ganado. Balitang lagay ng panahon sa telebisyon, Renato Atanasio, ibalita mo.
programang TV Patrol World, ang ulat panahon ay inahatid ni Kim Atienza. Karaniwang ito naglalarawan ng forecast ukol sa magiging lagay ng hipapawid, kung uulan ba o hindi, kung magiging maulap o maaraw, kung magkakaroon ng pagkulog at pagkidlat. Mayroon din pagtataya kung magiging mainit o malamig ang susunod na araw. Hindi na mawawala ang pagbabantay sa bagyo. Binabanggit din ang kalagayan ng karagatan, kung magiging maalon ba o hindi, kung magiging ligtas ito para sa sakyang pandagat. May mga pagkakataon naman na sinasabi natin, dito ang oras ng pagsikat at paglubog ng araw, ngunit hindi ito regular. Karaniwang may pagtukoy din sa magiging lagay ng panahon sa iba't ibang dako o lugar sa Pilipinas. Pagtapos ng paghahatid ng ulat panahon, karaniwang may paalala si Kuya Kim sa mga manonood, gaya ng pagdala ng payong o jacket kung uulan at pagbibilad ng sapatos kung magiging maaraw at iba pa na pawang iugnay niya sa maiulat na lagay ng panahon. Kung minsan na magbahagi rin siya ng mga karagdagang kaalaman gaya lamang ng pagtalakay sa tsunami at heat island effect. Regular na natatapos ang segment sa linyang sa bawat pagsubok ng panahon. Laging tatandaan, ang buhay. Narito ang isang halimbawa ng ulat panahon mula sa TV Patrol na iuulat ng kinatawan ng unang pangkat. Mula po sa aming tagapakinig sa unang pangkat, maaari niyo po bang basahin ang nasa presentasyon? Kami ba yun? Kayo nga po, Inoong Nolya. Patuloy ang summer weather sa buong Luzon, dala ng higher. Ngingiti pa rin ang araw sa Metro Manila, Cavite at Bulacan, lalo na sa umaga at tanghali. Magiging maulap at may 50% na posibilidad naman na umulan sa gabi. Maulap sa Visayas at Mindanao na may pag-ulan sa hapon at gabi, dala ng Intertropical Convergence Zone. Pabago-bago ang takbo ng hangin kaya pansamantalang tumigil ang southwest monsoon na nagdadala ng malakas na ulan, pagkulog at pagkidlat. Maalinsangan at maulan sa Cebu. Magiging maulap ngunit pasulyap-sulyap ang araw. Kaunting kaalaman, ang low pressure area ay may dalang bagyo. Ang high pressure area ay may dalang magandang panahon. Balik sa iyo. Maraming salamat sa Kuya Kim ng unang pangkat. Mula sa pagsubaybay sa TV Patrol World, makikita na ang register ng pagbabalita ng ulat panahon sa telebisyon ay makikita rin sa bokabularyo na gumagamit dito. Mauuri ang mga salita na ginagamit ayon sa mga sumusunod. Sa kabilang banda naman, hindi regular na bahagi ng programang 24 oras ang ulat panahon. Nagkakaroon lamang ng ganitong segment kung may bagyo o paparating na bagyo. Likha nito ang kanilang ulat panahon ay detalyadong pagtatalakay sa direksyong tatahaki ng bagyo. Lakas ng hangin dulot ng bagyo, babala ng bagyo sa iba't ibang probinsya at ang maaaring maging epekto ng bagyo. Kung minsan ay may isinasama ring paalala sa mga residenteng maaaring tamaan ng bagyo at karagdagang kaalaman gaya na lamang ng ukol sa pagbabago sa kalakaran ng pagpapangalan ng bagyo. Mas madalas ring mula sa Pag-asa mismo ang paghahatid ng balita. Narito naman ang isang halimbawa ng ulat panahon mula sa 24 oras na siyang iuulat ng kinatawan ng ikatlo at ikaapat na pangkat. Area. Kanina nga ito ay natagpuan na lamang sa layong 180 kilometro sa hilagang silangan ng Borongan, Samar. At ito ay nagtataglay pa rin ng pinakamalakas na hangin na 88 kilometro bawat oras at bugso ng hangin na aabot sa 100 kilometro bawat oras.
Si Milenyo ay kumikilos ng mabagal patungong hilagang kanluran sa bilis na lamang sa 7 kilometro bawat oras. Dahilan dito, babala ng bagyo bilang dalawa ay patuloy pa rin nakataas sa mga probinsya ng Samar at tinataas na rin natin sa Catanduanes at Sorsogon. Ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng masungit na panahon ngayong gabi at ito ang mga bugso ng hangin na maaaring umabot sa 100 kilometro bawat oras. Samantala, ang babala ng bagyong bilang isa ay patuloy pa rin nakataas sa Albay kasama ng mga Burias Island, Camarines Provinces, Masbate, Leyte Provinces at Biliran. Samantalang dito sa Mindanao ay kasama pa rin ang Dinagat at Siargao Island. Mel, pinapayuhan natin ang mga kababayan nating mga nakatira po sa mga nabanggit na probinsya na sanhi ng malakas na pag-ulan ng nadala-dala ng bagyong si Milenyo ay maaari po tayong magkaroon ng landslide at flash flood. Maraming salamat sa mangtani ng ikatlo at ikaapat na pangkat. Mula sa programang 24 Oras, lumalabas na ang register ng pagbabalita sa ulat panahon sa telebisyon ay makikita rin sa bokabularyo na gamit dito. Mauuri ang mga salita ayon sa mga sumusunod. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Tayo maging maingat sa paggamit ng social media, huwag basta-basta ipamahagi ang mga impormasyon tungkol sa ating sarili para sa ating pribadong seguridad at maging mapanuri sa ating mga nababasa at nakikita. Pagiging responsable at simulan sa ating sarili. Mahalagang paalala mula sa himpilan ng DWMD 107.5 Radyo Gali. Muli nagbabalik ang Radyo Ganado. Paglalarawan at paghahambing ng register ng wika sa pagbabalita ng lagay ng panahon sa diaryo at telebisyon, Jenny. Makikitang may mga partikular na salita na ginagamit para mailarawan at maiulat ang lagay ng panahon. Malaking bahagi ng bokabularyo nito ay mula sa Pilipino at may ilang mga salitang hiram sa Ingles. Simple lamang ang paggamit ng mga salitang ito sa dyaryo. Maikli, ngunit tiyak ang mga pahayag at tumutukoy sa lagay ng panahon. Maaaring maiuugnay ito sa mismong medium na ginagamit sa pagbabalita. Ang mga datos na nakalap ay hango sa tabloid na abante. Mas maliit ito kaysa sa broadsheet at sa loob ng dyaryong ito, napakaliit din ng espasyong nakalaan para sa ulat ng panahon, kaya't nangangahulugan na talagang kinakailangang gawing payak ang pag-uulat. Maaari ring ipinapakita ng espasyong ito na hindi gaanong pinahahalagahan ng publikasyon ang bahaging ito ng balita. Ganoon din makikita kung babalikan ang nabanggit na sa unang bahagi ng dyaryong Taliba. Nakakatuwang inulit araw-araw sa loob ng isang buwan ang kanilang ulat panahon. Inilalang dapat itong maging bahagi ng dyaryo, ngunit wala namang tunay na pagbabalita ukol rito. Para naman sa telebisyon, magkaiba ang patakaran at pagpapahalaga ng dalawang programa sa pag-uulat ng lagay ng panahon. Regular na segment ito ng TV Patrol at inuulat ng reporter na si Kim Atel. Sa programang 24 Oras, nagkakaroon lamang ng ulat ukol sa lagay ng panahon kung may bagyo o inaantabayanan ang paparating na bagyo. Karaniwan din na nagbumula mismo sa Pag-asa ang pag-uulat. Maaaring maiuugnay sa kalakarang ito ang pagkakaiba sa register ng dalawang programang ito, kapwa sila gumagamit ng mga salitang likas sa Pilipino at mga salitang hiram sa Ingles. Ngunit mas marami ang panghihiram sa Ingles na ginagawa sa programang TV Patrol at may mangilan-ngilang salita na hango naman sa Espanyol. Kapwa rin sila gumagamit ng mga pariralang pandiwa para sa pag-uulat. Hindi naman mga istatistiko ang panahon at sadyang pabago-bago at gumagalaw ang mga elementong binabantayan sa pagtatakda ng panahon. Ang tubig at hangin, ito ang nagbibigay kulay at buhay sa kanilang paghahatid ng balita. Kapansin-pansin din na mas makulay at mapaglaro ng salita ang programang TV Patrol. Tikha na rin siguro ng katotohanang inihahatid ito ng isang
personalidad hango sa ulat na naisulat na para sa kanya. Samantalang sa 24 oras, karaniwang live feed mula sa Pag-asa ang ibinibigay ng isang eksperto sa larangan ng ulat panahon. Walang panahon para magsulat ng script, tiyak lamang na sagot para sa mga tanong ng news anchor at malinaw at payak na paglalarawan ng lagay ng binibigay. Jenny Joy Benson, Babalita, Radyo, Ganado. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Alam mo ba, kinausap ako kanina ni Tom. Wedding nga. Girl, OMG, there's something on your teeth. You have tinga. Seriously? Nakakahiya kay Tom. Girl, I will help you. Use this. Ano naman yarn? Da, magic toothpick. Ito kaya yung uso ngayon. Kapag ginamit mo ito, imamagic lahat ng tinga mo. Di nga. Akin na nga yan at masubukan. Wow! Nawala agad ang tinga ko. Thanks, BFF! Magic toothpick. Magic toothpick, Mapapawaw ka mapapawaw sa magic. Muling nagbabalik ang Radyo Ganado. Pagkakabuo ng variety ng wika sa pagbabalita ng lagay ng panahon, tinutukan ito ni Renilyn de Vera. Ang variety ng wikang ginagamit sa pagbabalita ng lagay ng panahon sa dyaryo at telebisyon ay makikita sa bokabularyo nito. Sa dyaryo, may mga partikular na salitang ginagamit na tiyak na naglalarawan ng lagay ng panahon. Sa telebisyon naman, may mga ekspresyon, idiom, pahayag na ginagamit sa pagtukoy sa lagay ng panahon. Kaya hindi lamang limitado sa salita ang register ng wika na ginagamit sa pag-uulat ng lagay ng panahon. May mga parirala na nabubuo na partikular na ginagamit sa larangan. Simple at payak ang register ng dyaryo, samantalang mas mahaba, mas makulay at buhay ang sa telebisyon. Sa pagsusuri sa pagkabuo ng register ng wika sa pagbabalita ng lagay ng panahon, napatunayan na bunsod ito ng sumusunod na mga salik. Una, ang partikular na paksa o panahon na ibinabalita. Ikalawa, ang medium o paraan ng paghahatid ng balita sa dyaryo at telebisyon. Ikatlo, ang mga limitasyon at o kahingi ang dinadala ng magkaibang medium gaya ng maliit na espasyo. Ikaapat, ang pagpapahalagang ibinibigay sa pag-uulat ng lagay ng panahon at ang ikalima, ang mismong tagapagbigay ng ulat. Sinasalamin at pinapalakas sa mga natuklasang salik ang konsepto ng register na binubuo ng mga dimensyong layunin at paksa ng komunikasyon, paraan ng paghahatid at relasyon ng nagsasalita sa nakikinig. Higit pa rito, ipinapakita rin ng pag-aaral na ginagamit at magagamit ang Filipino sa siyentipiko at teknikal na larangang ito ng pagbabalita ukol sa lagay ng panahon. Maraming salitang katutubo na sadyang ginagamit sa larangan. Maaaring simple nga lamang at ordinaryong nalalaman ang mga salitang ito, ngunit sapul ng mga ito ang konseptong naisabihin. Ito naman talaga ang mahalaga, ang maunawaan ng mga mambabasa at manood ang kahulugan ng pag-uulat. At habang patuloy na ginagamit ang Filipino sa larangang ito, makakatulong ito sa elaborasyon ng wika. Muli, ako si Binibining Renilyn N. de Vera, nag-uulat para sa Radyo Ganado. At sumainyo ang mga nagbabagang balita sa oras na ito, hatid sa inyo ng Radyo Ganado. Ako ang inyong kasama, Jenny Joy Bensurto. Ako naman si Renilyn N. de Vera. At kami ang inyong tagapagbalita. Magandang araw hanggang sa muli. Salamat sa inyong pagsubaybay. Tapos na po.